Okay yan mga troops, mga guys, yan, nandito po ako ngayon sa Barangay San Antonio ng Santo Tomas, Batangas City. Yan, isang mapagpalang hapon po ngayong araw na ito. Ako'y papadpad ngayon sa Lemo Presa subdivision dito sa area ng Santo Tomas. Yan. At samahan niyo po ako sa paggawa ng isang Toshiba na top load. Ang problema is F8. At syempre, yan ang aking YouTube channel. Huwag po natin kakalimutan. Please subscribe, Brian Bitec Electronics po. Maraming salamat po. Ito po, papasok na po ako sa Lemo Presa. Lemo Presa Phase 3. Phase 3 Ano mo ba na? 27.8. Kasi yung idea. Nakaw. Iwanan ko pa yung ano ko, ID ko. Ano ba yan? Ano ba ganito sa? Washing. Iwanan ko. Nako. Pwede ba ito na lang? Naiwanan ko pa yung aking bag, pati yung aking mga ID, lisensya. Yun, mabuti. Pinapalong ako ng guardia. Dito na tayo sa Lemo Presa Phase 3. Yan. Nagagawa tayo dito sa San Antonio, Santo Tomas. Kakamadali. Naiwanan ko yung bag ko. Lahat. Nandun yung aking mga valid ID. 27.8. Okay. Toshiba. Ayan. Toshiba. Nag-F8 po siya. May extension po. F8 pa naman. Extension. F8 kagad, no? F8 agad. Kahit anong gawin mo siyang function, kahit lagyan mo kagad ng tubig, ayaw talaga. Kahit spin, ganun pa rin siya. Kasi Sana pagka-start pa lang, F8 na agad eh. Sana wag motherboard. Yan. F8 po yung sakit niya. Yan, kung titingnan natin is totally nandito po sa ilalim yung kanyang mga yung level water, then yung kanyang selector switch, then ito yung kanyang board nandito, no? Titingnan natin kung anong nangyari. Possible minsan open. Yan, pag open po kasi automatically mag-F8 po siya. Ayan, tingnan natin yung hinat-ngat ng mga daga, grabe. Ayan, papunta rito sa water level, oh, no? Tingnan natin to, yung mga hinat-ngat niya. Katakot-takot mga hinat-ngat ng mga wirings, oh, grabe, no? Okay. Yan, kung titingnan natin yung hose niya, binutas rin, oh, grabe. Pinasak, pati to. Pinutol-putol niya, lahat. No? Pati rito sa, niya, yung switch niya, pinutol rin. Okay. Yan, sana ito lang ang maging problema niya. Putol-putol. Ngayon dudugtong natin siya. Yan guys, nandito po tayo at gumagawa ng Toshiba. Siyempre, nakakilala ko po yung aming kapitbahay sa Sampaloc, sa Metro Manila, si Kuya Edgar. Ngayon nandito po siya sa Santo Tomas ng San Antonio. Yan, siyempre shoutout kay Tita Nits. Yan. Tita Nits Moraleo. Yan, shoutout sa kanya. At siyempre ito, subukan natin itong reparin at ikabit ko, dudugtong ko yung mga wirings niya. Then magpapalit tayo ng hose. Yan, ang butas na. Tapos to, inat niya talaga, grabe. Yan. Yan, dito po nanggagaling yung F8. Sana hindi naman po naapektuhan yung motherboard kasi nanggawa ko ng isang araw. Kahit sinort ko na to, tapos sinort ko na rin tong kanyang sensor magnet. Yan, oh. Ito yung sensor magnet sa pinto, yung door lock switch niya. Pag nag-open yan, mag-F8 po yan. Sana hindi, no? Pag nag-open po yun, wala po tayong magagawa kundi talagang nasa motherboard. Sana wag naman. Ayan, dudugtong lang muna natin to. Ayan, nagpalit tayo ng hose ring. Yung hose
Yan. Okay. Try natin muna. Okay. Yung kanyang switching, ang ginawa natin, dinugtong ko pa rin siya. Hindi ko siya siniris para malaman natin kung okay pa yung ano niya. Then yung kanyang switch dito, hindi ko rin siya pinakailaman. Yan, testing natin ngayon kung magkaagaran pa rin, no? Yan, 52 minutes, tingnan natin kung magle-level. Okay, hindi siya nag-error. Ngayon syempre pag tinaas natin to, yung ano niya nito is mag-error yan dito po sa kanyang switching, no? Ito po yun. Yan, try natin ngayon. Start. Iba natin. Okay. Okay. Yan. No? Gumana siya. Okay. Yan, nawala na po yung error niya. Yan. Lumabas yung tubig. Yan, may natitira pa po pala siya tubig. Yan. Wala po nga dito. Yung sa house niyo po. Hindi ako makalabas, baka tambayin ako eh. Lumumba ako, sayang yung bakal ko. Edgar, pakilang mo siya. Yan, 9 minutes ngayon. Kanina, saglit lang siya. Segundo lang, nag-error po siya. F8, lumalabas po sa kanyang F8. Yan. Nag-drain siya. Ibig sabihin, gumagana po yung kanyang drain motor. Nagpa-function po siya. Ibig sabihin, sinet po natin sa spin. Try lang po na natin kasi yung hose po niya, iba po dun sa kanyang sa kanyang gripo. Kaya pinapahanap pa po natin yung niya. Okay, yan guys, umikot na po yung kanyang basket. Okay na. Ibig sabihin successful po yung ating ginawa. Yun lang po, nagano po tayo, nag-tapping po tayo ng mga wirings, rewirings tayo. Then yung kanyang hose, nagpalit po tayo. Yun, siyempre ako nagpapasalamat kay Tita Nits. Yan po. Yan. Thank you po. Maraming salamat. At dito na naman po kami nagtagpo naman sa San Antonio, dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan. At siyempre kay Kuya Edgar, nakikita kami. Dati lang po sa may Sampaloc, Metro Manila lang po kami nakikita.
Ngayon, dito na po kami nakikita sa Batangas, Santo Tomas. Siyempre, nakatapos po tayo ng isang Toshiba na top load. Yan, maraming salamat kay Tita Nits. Yan, thank you. At siyempre sa lahat po ng bago lang po sa YouTube channel natin. Yan, siyempre, please subscribe, Brian B Tech Electronics po. At sa lahat po ng ating mga customer dito sa Santo Tomas. Yan, shoutout po sa inyo lahat. At ngayong araw na to, nandito po ako sa San Antonio, Santo Tomas, Batangas. Yan, thank you po. Hanggang dito lang po, Brian B Tech Electronics po. Ganito po kuya, power muna, power, then kung marami po yung labay nyo o either ng mga mabibigat o ma-heavy, lagay po natin siyempre sa 7 or 8. Yan, iilaw siya magbiblink, then titingnan natin kung naka-wash, rinse and spin. Ibig sabihin, yan po yung magpa-function sa kanya, yan po yung tatrabaho niya. Huwag nyo na ilalagay sa sock kasi yung sock babad, tatagal po tayo. Ngayon, pag wash, rinse, yan umiilaw, pindutin nyo na lang po to. Yan, automatic po. Magkakarga po siya. Kaso nga lang po yung hose natin, dapat malagyan po na natin. And guys, okay na po yung ating ginawa. Ayan, tinuturo lang natin kung paano yung tamang ano. Pwede naman yung shortcut. Ito naman po yung shortcut. Kunyari, mag-spin tayo. Spin. Tingnan lang natin itong process. Yan. Iilaw po yung spin, magbi-blink. Then 7 minutes. Start ka agad. Then makikita natin yung ating level water ay yung pinaka drain motor. Yan, lumalabas po yung tubig. Ibig sabihin, pinipiga niya, iniiga niya yung laman ng basket para pag nag 7 to, magpa-function na po ito. Iikot na po yung basket niya, then magda-dryer na po yan, mag-spin dryer. Okay guys, dito na lang, isang Toshiba top load. Ito po yung model niya, KW-K801A. Yan, 7 kg. Okay, yan, nakita na po yung kabitan sa hose. Ngayon, tatry naman natin sa dito lang tayo sa level water 1 para mabilis. Then, wash, rinse and spin. Okay na yan. Dito na start. Check. Tingnan natin kung maglalagay ng tubig. Ayaw lumabas. Wala. Yun. Walang lumalabas. No? Ibig sabihin, may problema to sa either naputol pa rin o may problema sa kanyang yung solenoid niya. Yan, check natin ngayon. Yan, mabuti tinry po natin. Kung titingnan natin kanina, hindi talaga hindi gumagana to kanyang solenoid. Ito po yan, yung linya na yan, itong orange, and then ito yung ngayon wala pong supply dito, sumabog tingnan natin. Yan guys, ito bali kanina akala ko okay na, tinesting natin mabuti bago umalis. Tinesting natin na kargaan ng tubig, hindi gumagana to. Ngayon binuksan ko siya ulit. Itong orange tsaka blue, ang light blue is papunta po sa motherboard. Is totally kunin ko na yan, dinugtong ko na kasi naputol lang naman to. Kaso nga lang, ang inisip ko baka talagang naapektuhan. Yan, totally sabog na sabog. Ngayon, itong RT2, yan, kung nakikita nyo yung RT2, sabog po yan, pumutok po yan. Ngayon, sinukatan ko po siya kanina ng supply, wala talaga. Ginamper ko po siya. At yan, tetesting ko ngayon kung magiging okay siya. Saksaki. Tingnan natin. Hindi pumutok. Okay, yan guys, uulitin ko po siya. Then, yan. Bali ito yung kaninang sumabog. Kung titingnan natin, ginawa ko yung kanyang RT2. Yan, kung nakikita nyo, RT2 is, po siya, yung para siyang tantalum.
kailangan short po siya para siyang fusible. Itong orange tsaka light blue, ito po yan, no? Ngayon, tatry ko po siyang power, then set natin sa yan, kahit anong klase, then start. Then titingnan natin, yun, no? Meron siyang supply, ibig sabihin okay po ito, kaso hindi natin nararamdaman na umuugong. Tingnan lang natin kung magkaroon siya ng tubig. Yan, at least meron na po siyang 237 kayo na wala po siya, no? Okay, try natin. Bali yun, ni-repair ko yung kanyang panel PCB board. Try natin, tingnan natin dito muna sa 1. Yan, testing natin kung lalabas ang tubig. Yan, nakabukas na po. Yan, wala pa rin. Yan, ibig sabihin ang problema po natin yan is yung kanyang solenoid na, kasi may supply na siya, hindi pa rin gumagana. Dapat gagana po yan, no? Ibig sabihin ang problema po natin yung kanyang solenoid is may supply na pero hindi pa rin siya gumagana. Yan, may problema na po yung kanyang windings. Okay. Yan, bali umandar na po siya, kaso hindi gumagana yung solenoid. Naglagay tayo ng tubig, pansamantala at pinapakita natin sa nagpapagawa, sa may-ari, is totally okay yung wash, no? Yan, nag-set lang tayo ng 1 and 2 para ma-achieve na yung dami ng tubig, makalkula ng ating sensor ng level water. Then pag in-start natin, gagana na yung wash. Yan, okay na po siya. Ang problema lang natin yung solenoid na lang, yung inlet, yun na lang ang kulang natin, yung naglalagay ng tubig dito, yung inlet. Bali, akala natin may problema sa motherboard, ni-repair natin yung motherboard, is okay naman. Totally, nagawa natin ang paraan, totally wala siyang supply, o either na wala siyang current dito sa kanyang solenoid. Ngayon, nagkaroon siya ng current, tinesting natin, totally ayaw talaga gumana yung kanyang inlet. Yan, kaya magpapalit po tayo ng solenoid, yung ganito. Ito, bali ito yung papalit natin. Yan, same na same po siya. Okay. Okay na siya guys. Meron na siyang tubig. Kung titingnan natin yun, okay na. Dati totally ito po ay ginatgat po talaga ito ng daga o mabait. Tapos totally ito po kung mga nito is hindi nagpa-function, no? Nag-error po siya. Then naayos natin yung error niya. Ang problema naman is ayaw naman gumana ng tubig. Din pala may problema rin sa motherboard at pinasok rin ng mabait. Nagkaroon ng problema sa linya na papuntang solenoid. Yan, ngayon nagawa natin ang paraan itong board. Ang problema naman yung solenoid naman. Ngayon okay na, palit tayo nito.
itong solenoid. Okay na po siya guys. Okay. Ito na lang. Maraming salamat po. Dito po ako sa San Antonio, dito sa Santo Tomas, Batangas City. Yan, bali sa pinsan ko ni paring Edmond, yan, kay Tita, yan, thank you po sa inyo. At natapos na po natin sa ginagawa na isang Toshiba na tablet, 7 kilograms. Okay na po siya. I got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down.